Magandang araw po ulit sa inyong lahat mga ka-hashtag. Tayo po ngayon ay magkakasama-sama dito sa ating paboritong programa, ang Hashtag Blessing. Ako po si Father Hokan Samson, ang Kura Paroko ng Santo Rosario Parish dito sa Diocese ng Pasig. At dito sa paborito nating programa na ito na Hashtag Blessing, makakasama natin si Father Bebot. Thank you, Father Hokan. At sa programa ito, ating pag-uusapan ang patungkol sa tinapay ng buhay. Siguro banal na misa. Banal na misa, ang ating pinagdiriwang every Sunday. At araw-araw. Kumusta ka ba mag-misa? Siyempre, kailangan dapat laging buhay na buhay. Si Bishop ata may sabi nun na dapat laging ang misa ay think of it as your first, your last, and your only. Yan. Siguro, ganun din sa mga nagsisimba, no? Father Bebot, balita ko, nag-camping kayo ng isang araw ng mga kabataan ng Pasig. Yes, Father Hokan, last itong May lang, from 5, 6, 7. At sa youth camp na yon, talagang may misa kami. May misa, araw-araw. Araw-araw. Sabi ko, ito yung pagkakaiba natin sa camp ng ginagawa ng iba. Yung iba, nagka-camp, nagsiswimming, pero tayo, may camp tayo, pero may banal na misa. May pagpapalalim talaga ng pananampalataya ng mga kabataan. Dahil ang camp ay hindi lang basta mag-enjoy, hindi makilala din si Kristo bilang tinapay ng buhay. Kasi po si Father Bebot ay ang youth minister in charge ng Diocese of Pasig. Ayan. At taon-taon pong ginagawa yan, bukod pa sa iba pang mga activities. At dahil napag-usapan natin ng camping ng mga kabataan, may kasama tayong mga kabataan din dito sa ating programa ngayon. Si Andrew at saka si Mitch. Magpakilala siguro sila, no? Andrew, ikaw una? Si Andrew po. Sa San Roque Parish po ako. Isa akong youth leader po. Tapos sa Kristana at saka Legion of Mary. Ako po si Miss ng Barangay Kapal. Yung recruitment leader po ay din assistant coordinator po ng Parish Deputy. Ang Kiro ay isang matandang samahan na din ng mga kabataan, no? Kiro stands for the first letter ng Christ, di ba? Yung sa Greek letter ng Ki at saka Ro. Kayo ba linggo-linggo nagsisimba? Opo. O araw-araw? Sunday lang po. Or birthday lang? Birthday. Sa pagsisimba nyo naman, ano yung nagugustuhan nyo sa misa? Bakit laging every Sunday tayo nagsisimba? Ako po, yung buong misa po, syempre, diba, yun po yung araw na ilalaan natin sila. So parang, bakit hindi pa natin sulitin na ano? Kasi kung parang mamimili ka lang ng part ng misa, parang hindi po siya talaga po. So ang misa sa kabuuan, no? Opo. Ikaw, Andrew. Sa akin naman po yung misa, parang stress reliever ko po siya. Kasi kahit sa sobrang busy ko sa work or sa stress, nakaka-stress. Parang pagpasok ko pa ng simbahan, nawawala po. Gumagaan po yung loob ko pag nakapagsimba po. Kaya every Sunday, nagsisimba po talaga ako. So, 6 na araw, nasa school, nasa trabaho, sa mga gawain, pagdating ng linggo, para ito sa ating Panginoon. Opo. Siguro, Father Hokan, magagaling yung tanong, ano kaya yung bakit at least May mga kabataan, mga kabataan pa rin na hindi. ayaw Oo. o kaya gustong magsimba. Ano kaya sa palagay nyo, yung dahilan kung bakit may mga kabataan din tayo na hindi na-appreciate siguro yung misa? Siguro po kasi yung mga kabataan, masyado sila na ano ngayon sa mga technologies po. Or sa barkada. Minsan po kapag yung barkada nila parang tinatangal mag-misa, hindi na rin po sila mag-misa kasi yung kaibigan nila wala. So, parang bad-bad po. Yun po. Parang ganun din po. Ganun din po. Parang barkada system kasi minsan lalo sa mga kabataan ngayon na tara simba tayo tapos doon sabihin na parang ayoko, sige hindi na rin ako magsisimba. Parang domino effect. Pag ayaw ng isa, ayaw ng lahat. O di kaya minsan busy po or di kaya sa family rin, family matters, kaya hindi nakapagsimba. Isa siguro sa katangian ng mga kabataan, yung buhay na buhay, no? Masaya, punong-puno ng activity. Yun din kaya yung ayaw nila sa misa kasi parang walang activity. Parang walang activity. Isa ba yun na parang may pagka-boring ba ang mass?
Sa akin po, wala po eh. Kasi Wala. naiengganyo po talaga ako eh. Kasi yung pamangking ko, no, babae, minsan sabi niya, Tito Hawks, nung pari na ako, Tito Hawks, ayokong pupunta sa langit. No? Bakit Sabi niya, kasi sabi nung pare, sa langit daw parang ganito din yung misa natin dito. Yun din daw yung pagdiriwang sa langit. Sabi niya, ano yun, eternity na boring. Kasi naboboard siya minsan sa pare, sa ano. So, anong masasabi niyo dun sa mga kabataan na ganun siguro? Siguro sa akin, hindi pa nila nakikita yung totoong essence ng Mass. Eh. Kasi yung totoong essence, hindi forget boring or what. Mas sa Mass, mas nakikilala natin si Kristo po. Kaya yun po ang akin. Parang yun nga po, parang hindi nila alam po ano yung kahalagahan ng misa. Yung parang kapag ayatin lang ako kasi kasama ka kaibigan ko, pero hindi po nila talaga inaano kung ano yung pinaparating ni God every Sunday. Kaya every time na magmamisa ka. Ikaw, Father Bebot, kung bibigyan ng isang pagtanggap na pananaw ang Eucharistia, ano yung, kumbaga, simbolo mo? Halimbawa, ang Eucharistia ay sakripisyo, hapag. Para sa'yo, anong Eucharistia? Ang Eucharistia para sa akin ay pasasalamat. Pasasalamat, tama. Para ako, nagsisimba ako dahil nais kong magpasalamat sa Diyos. Nais kong ibalik yung lahat ng biyayang aking natanggap. Kaya sa mga kabataan din, yung attitude na marunong magpasalamat. Siguro magandang itanong din, bilang isang kabataan, paano nyo pinapalalim yung tinatawag na pagmamahal sa banal na Eucharistia? Si Andres siguro, kasi sakristan. Oo, sakristan yan. Paano na kaya pinapalalim? Yan ang mga nagmamahal talaga. Bata pa lang. Sa akin naman, paano ko nagagawa, yung pagsaserve ko palagi, every Sunday. Kasi kahit gaano man ako pagod sa work or kahit nakakatawag. Kasi nag-serve na po ako, last mass na po eh. Di gabi na po yun. Di dumaan po ng tulog, gising. Parang paggising ko, kahit inaantok pa rin mo, pinipilit ko talaga bumangon. Kasi sinasabi ko, once a week na lang po ako pupunta ng simbahan or nakapagsimba, ikakait ko pa po kay Lord. Kaya yun, para nagagawa ko yun, napapalalim ko siya na every time na nagsisimba ako, nagtithank you po ako, nagre-ready po ako for the week, nagtithank you po ako for the week. Parang di kompletong linggo kapag wala akong Mass na naatinan. Ikaw, Nick. Ako po yun din po, yung parang pag-serve. Tsaka po yung, every Sunday po kasi, yung group namin, lagi kami nagmamas. So, inaano namin na yung members namin, after ng Mass, na ano nila, napakuha nila yung gusto natin ng gospel. So, hindi po namin hinahayaan yung member namin na magsisimba lang sa wala. Gusto po namin, makukuha nila kung ano gusto parating ng gospel. Nung araw. Naalala ko nung ako'y nag-iisip pumasok ng seminaryo, ang isang malaking bahagi na nagtulak o naghikayat din sa akin na magdesisyon talaga na gusto ko talaga magseminaryo, gusto ko magpare. Yung araw-araw na pagdiriwang ng misa, araw-araw na pagsisimba ng ko noon. No? At kung babalikan ko yung alaala na yun ang nagbigay sa akin ng isang magandang inspirasyon at motibasyon para yung mahabang panahon ng paghuhubog sa seminaryo ay doon ko nakuha yung lakas. Doon sa preparation stage ko na yon. Hindi pa ako seminarista, araw-araw nagsisimba ko, nakikita ko yung pare na nagdiriwang ng misa. Siguro nagkakaroon ng pag-unawa sa Eucharistia at yun ang nakabuo sa aking kalooban. Gusto kong magpare. Gusto kong magdiwang ng Eucharistia na yan, yung pasasalamat na yan. So, araw-araw na devotion. Oo, sa misa. Nauwi sa ikaw ay Pagsiseminaryo. bilang pare. Ako din naman, napamahal na rin sa banal na Eucharistia sapagkat bata pa lang, every Sunday, nag-a-attend kami ng misa bilang buong pamilya. Sabado pa lang, hinahanda na ng nanay ko yung damit namin, yung pinaplansya, inaayos, and then matutulog ng maaga, and then
Gigising maaga para magsimba lahat. Yun ang anticipated mass. Ina-anticipate mo yung mass ng Sunday, ano? Sa pamamagitan ng paghahanda na yon. Okay. So muli, itong palatuntunan ay pansamantala muna natin magbabalik mo ang palatuntunan. Hashtag blessings.